Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Ngayon mga Airsoft, episode 137 po tayo. Okay na. Set mo yan. Episode 137 tayo of our kwentuhan session. Ay, tama ba? 137? 130. 138, sorry. Kahapon pala yung 137, no? Episode 138 of our kwentuhan session and tanungan portion, no? So, sasagutin natin ulit yung mga pending, yung mga naiwang question ng ating mga ka-airsoft ng mga nakaraan, no? So, actually, 7 pages ng notebook yung kailangan kong sagutin. Ang nasagot natin kagabi ay 1 pages lang halos, no? Kasi tumagal tayo sa mga topic kasi may mga minsan kasi mga airsoft, no, minsan kasi merong mga topic na talagang mahaba ang sagot, no. Hindi ko maiwasan minsan na i-explain ng ng paano ba to, i-explain ng husto para maunawaan ng husto, no. Pagpasensyahan nyo na ako kung minsan mahaba yung mga nagbigay sa atin ng tanong. Pagpasensyahan nyo na kung minsan hindi ko nasasagot yung tanong ninyo or masagot ko man matagal kasi may mga questions na alam mo yun, kailangan ng mahabang explanation para mas lubos na maunawaan ng ating mga ka-airsoft. Okay? Katulad ngayon ito, no? Hindi na natin patatagalin. Kasi minsan mahaba yung intro natin. So, pag mahaba yung intro natin, minsan kinakain yung oras natin, di ba? Okay, sige. Katulad dito mga ka-airsoft, no. Question number 1. Okay, Big Man, ano ba ang advantage at disadvantage ng hard polymer? At ano ang advantage and disadvantage ng full metal na rifle? Okay, sa ano muna tayo? Sa hard polymer muna tayo, ha? O, sige. Sasabihin ko na lang kung ano yung mga bagay na na-observe ko sa kanya. Kasi ganito, hindi ko lang alam kung para sa akin kasi, okay? Para sa akin, matuturing kong disadvantage yung mabigat na rifle Pero sa iba, hindi disadvantage sa kanila yon. Gusto nila yon, no, di ba? Kaya ihimayin ko na lang unang-una ang hard polymer. Ang hard polymer para dun sa mga bago lang, ang hard polymer is a rifle na hindi siya metal, hindi siya metal body, hindi full metal, okay? Hard polymer para siyang Glock. 'Di ba yung Glock? 'Di ba yung body ng Glock is hard polymer. So may mga rifle tayo na hard polymer, which is, para sa akin, advantage na maituturing yun. Kasi, way back, mga ka-airsoft, syempre, nung bata-bata pa tayo, talagang gusto natin full metal, di ba? Pero ngayon kasi, ang gusto ko na lang hard polymer. Bakit? Kasi ang hard polymer, bukod sa magaang, napakadaling i-maneuver, tapos, hindi ganun nagagasgas. Di ba? Ganon kasi yan sige, ganito ganito. Yung pistol, ito paano ba sabihin to? Yung pistol na hard polymer, mostly ang meron yan Glock. Pero hindi namang naka-hard polymer na hindi Glock. Okay? Pero ang tinatanong naman ng ka-airsoft natin is sa rifle. Sa rifle, walang Glock. Pero merong rifle na hard polymer. Okay. Ano ba yung advantage ng hard polymer? Ito kasi baka merong mga ma-offend kasi meron magpasa hanggang ngayon, meron mga taong gusto talaga full metal at ayaw ng hard polymer. Kumbaga iba-iba tayo ng taste, no? Ganito, ang hard polymer kasi para sa akin is nagagandahan ako sa hard polymer, it is because hindi siya gasgasin. Ang hard polymer is a unit na kung ano yung color niya, yun na siya. Okay? Halimbawa, yung rifle mo, hard polymer. Kahit matumba yan, kahit masipa, kahit matabig, kahit malaglag,
hindi siya magagasgas. Kasi hard polymer siya. Ibig sabihin, yung materials na ginamit sa kanya is hanggang kailalim-laliman is yun ang color niya. For example, yung rifle na sinasabi nating hard polymer is a rifle na color tan. Okay. Pag yung rifle mo is color tan, so ang tendency hanggang ilaliman nun ay color tan. Okay? Ngayon, yung mga rifle naman na full metal, ang ibabaw lang nun ang color tan. Yung ilalim nun is color silver. Kasi ang rifle na metal, which is ang mostly of the rifle naman kasi alloy zinc ang materials na ginamit, no? So ang rifle na metal ay coated lang. Okay? Walang rifle na metal na hanggang kailaliman kulay itim. Walang rifle na hanggang ilaliman ay color tan. Wala. No? Yung rifle, kung gagasgasin ninyo, lalabas yung pagiging kulay ng silver. Okay? Ito. Ang hard polymer, advantage niya, matuturin ko, is magaang. Napakadaling i-maneuver. Hindi siya nagagasgas, basta-basta. Ang disadvantage lang niya, kailangan pag ang rifle mo is hard polymer, maingat ka. Okay, maingat ka sa puntong number 1. Kailangan pag nagsisikip ka ng tornilyo, siguraduhin mong hand tight muna. When I say hand tight, hindi ka kagad gagamit ng tools. Halimbawa, pinapasok mo isang tornilyo, make sure hand tight lang muna. Saka mo lang hihigpitan pag sa tingin mo na nasa tamang thread yung tools mo, ay yung screw mo. Okay? The problem with the hard polymer, pag na-loose thread, madali siyang ma-loose thread kasi siyempre hard polymer lang siya. 'Di ba? Hindi katulad ng mga full metal naman, pag halimbawa lumuwag na yung mga screw holes, pwedeng build upan kahit papaano para sumikip. 'Di ba? Pag mga hard polymer, pag lumuwag yung screw holes, yari ka na. Okay? Tapos, syempre, ang hard polymer sensitive sa apoy. Well, ang full metal is kaya niyang i-resist yung apoy. Okay, 'di ba? Ang hard polymer magaang, ang full metal may kabigatan. Ang hard polymer napakadaling i-maneuver. Ang full metal syempre dahil mabigat, medyo mahirap i-maneuver. Okay? Ang hard polymer ay sensitive sa let me rephrase it. Both of the unit are sensitive sa pagkalaglag, no? It's just that ang hard polymer hindi siya magagasgas basta-basta. Hindi katulad ng full metal na possible na mag-iwan siya ng marka. Okay, pag nalaglag. Ngayon, in terms of tibay, parehas silang matibay. Sa totoo lang, parehas silang matibay. Kailangan lang meron kang konting pag-iingat sa hard polymer sa, yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa pagbabaklas, no? Sa bagay, lahat naman ng unit na baklas kabit will soon eventually masisira, no? Kaya iwasan ninyo yung baklas kabit ng mga unit ninyo kasi nako po, sayang yung unit masisira. Okay? Yun lang. Tapos sa hard polymer, when it comes sa pagiging realistic, parehas lang sila. Actually, minsan nga mas realistic pa yung naka-hard polymer over the full metal version, di ba? Ayun. Tapos, isa pa, sa parts kasi, halos parehas lang naman Kasi ang hard polymer, ano yan yung laman loob niya is metal din naman. Kung ano yung laman loob ng full metal is yun din, no? So, walang kaso yun, no? Basta ang sa akin lang, ang kinagustuhan ko sa hard polymer is unang-una magaang and at the same time
madaling i-maneuver, no? Pero other than that, sa pagiging detalyado, sa pagiging realistic, halos parehas na po sila. Okay? And I just hope na sagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay? Big man, nakakadagdag ba ng FPS ang suppressor sa rifle? Okay. Okay. Matagal ko nang diniscuss to, no? Ang suppressor, ang pinaka-purpose niyan sa rifle is to protect the upgrade na ginawa mo sa inner barrel. Yun ang pinaka main purpose. Yung suppressor ay walang naidudulot na kung suppressor itself ilalagay mo sa isang rifle, wala kang magigain. Bagkos ihina pa yung unit mo. Okay? Kasi ganito. For example, you have a rifle. Okay? Nilagyan mo siya ng suppressor. Nilagyan mo ng suppressor yung rifle mo. So, ang tendency, pag nilagyan mo ng suppressor yung rifle mo, nang hindi ka naman naka inner barrel, naka tight barrel, so, ang tendency, magiging sakal pa yung suppressor mo. No? Magiging dahilan yung suppressor mo para masakal yung bibis na lalabas. Yun ang downside nun, no? Ang pinaka how do you call this? Silbi ng isang suppressor ay to protect the upgraded inner tight barrel na ginawa mo sa unit mo. Okay? Para maipakita ko sa inyo, kuha tayo ng sample. Okay mga airsoft, ito yung example. Okay. Kung mapapansin nyo itong unit na to, naka-upgrade siya ng suppressor. Nakikita ba sa camera? Yan, naka-upgrade siya ng suppressor, ha. Kikita nyo naman, di ba? Ngayon, kaya siya naka-upgrade ng suppressor kasi, nakalagay yung suppressor kasi, naka-upgrade siya ng tight barrel. Alisin natin, papakita ko sa inyo. Yan, ito Okay, this is the suppressor, tama? Ito yung tight barrel. Upgraded kasi ito unit na to. Just imagine, kung walang suppressor, tapos ganito, ang pangit. Unang-una, ang pangit. Tapos, delikado yung tight barrel mo. Halimbawa, tumama, nalaglag yung unit mo. Diba? Nalaglag yung unit mo, tumama siya. So, malaki ang chances na masira. Bumaluktot, mabengkong yung tight barrel mo. Okay, no? Ayan. Okay. Medyo may kabigatan to. This is a DMR. Ayan, no? So, ayan. Yan ang itsura ng tight barrel. Okay? Ngayon, pag walang suppressor, sino magbibigay ng protection dyan? Diba? Ibig sabihin, baliin, tamain. Kaya, pag meron suppressor, mas maganda dahil mas naproprotektahan to. Yun ang pinakasilbi ng suppressor. Just imagine, nag-suppressor ka. Pero wala naman to. So, ibig sabihin, hanggang dito lang yan, putol. Just imagine, paglabas ng bala, ang tindi ng pressure ng hangin na sasalubong dun sa bala sa loob ng suppressor. Kung wala to, ha? Kung wala tong tight barrel, ayan, ganyan itsura niyan, ang lalakas ng puwersa. So, bandang huli, yung bala mo, mawawala siya ng direksyon. Kasi, walang tight barrel na maghahatid sa kanya hanggang dito sa dulo para lumabas sa air. Okay? Ibig sabihin, tandaan ninyo, paglapag ng bibis ninyo sa hangin, that is the time na nagsisimula na ang pagbaba ng paglipad niya. Kumbaga, nababawasan na yung puwersa niya paglabas na sa hangin. Just imagine, naglagay ka nito, dito pa lang, malaki na yung hangin.
Sinasakal na siya. So, lalabas siya, pahina na siya ng pahina ng pahina. Kaya, yun ang silbi ng isang suppressor. Okay? To give protection sa tight barrel. Okay? So, kaya ako, hindi ko sinasuggest na mag-suppressor ka kung hindi ka naman naka-tight barrel. Sayang lang yung suppressor kasi walang benefit na makukuha yung unit mo doon sa suppressor kung hindi ka naman naka-tight barrel. Okay? Kaya, kung mapapansin nyo, mas mabuti pang mag-stock flash hider ka na lang kesa magsusuppressor ka kung hindi ka naman naka-upgrade ng tight barrel, di ba? O yun, ha? Kaya may silbi ang bawat upgrade. Ang upgrade inilalagay para mas mapaganda yung performance ng unit. So kung walang naging dagdag sa performance, hindi siya matatawag na upgrade. Okay? Dagdag gastos pero walang nabago sa performance ng unit, hindi siya matatawag na upgrade. Okay? Ayan, makikita nyo, ayan, no? This is a DMR setup rifle. Okay? Kaya, yung suppressor, inilalagay yan sa unit na talagang dapat lang, no? Kung yung unit mo wala namang upgrade na tight barrel, huwag ka magsusuppressor. Unang-una, sayang lang sa pera, tapos bababa pa yung performance ng unit mo, mababawasan yung maayos na performance. Okay? And I just hope po nasagot ko ng maayos, ng tama, yung question ng ating ka-airsoft na tinanong po sa atin. Okay? Next question. Okay, big man, nai-stress ako nung binili ko yung rifle ko ay nasa 450 FPS. Ngayon, nasa 400 FPS na lang siya. Ganito yan. Halimbawa yung rifle mo nasa 450 FPS, binili mo ng bago. Okay? Magse-settle pa kasi yan eh. Hindi yung 450 FPS mo, magse-settle pa yan, bababa pa yan. Lalo na pag ginagamit mo na. Lalong-lalo na kung yung unit mo stock. Okay? Kasi pag stock, hindi naman performance parts ang nandyan. Halimbawa, stock lang yung rifle mo. Okay. Nung una, 450. Tapos, after mga ilang buwan, nag-400 na lang. Normal yon kung ang unit mo stock. Stock lang eh. Hindi naman performance parts eh. Ngayon, kung nagpalit ka ng performance part, like halimbawa spring, nagpalit ka ng garter. Okay, 450 FPS, bababa yan, magsesettle yan to 440, siguro worst day 430, pero nakapako na yan doon. Kung nagre-rest ka ng maayos ng unit mo. Okay. Pero kung hindi mo nire-rest yung unit mo ng maayos, pagkatapos mo maglaro, expected mo na nabababa talaga yan, no? Kahit performance parts pa yan, okay? Pero kung halimbawa, ginamit mo yung rifle mo, okay, 450 FPS. Tapos, after ilang buwan, nag-settle down siya sa 440 or 430. Sabihin mo ng 430. Yun na yan. Kahit ilang buwan ang lumipas niyan, kahit lumipas pa ang isang taon niyan, yun at yun ang FPS mo. Basta, tuwing matatapos ka maglaro, nire-rest mo. Okay. Paano kung yung unit mo stock na nga? Stock. Ibig sabihin, walang upgrade. Tapos, hindi ka pa nagre-rest. So, talagang dadaos-dos pababa. Pababa talaga yung unit mo, no? Kaya ako, lagi ko sinasabi, yung pagre-rest, malaking bagay. Malaking bagay yung pagre-rest, no? Sabi ni Alan Villaris, possible din tumama sa groove ng suppressor yung BBs. No, hindi.
malaki ang bunganga ng mga suppressor, imposibleng tumama yung yung BBs, no, doon sa groove. Kaya lang ang point ko lang, Alan, mawawalan na yung direksyon yung BBs kung wala siyang inner barrel. 'Di ba? Imaginein mo, paglabas ng BBs, ang laki na kagad ng lalabasan niya. Okay? Ang laki na kagad. So, ang tendency, dyan pa lang sa loob, himbis na diretso siya, nakalmado, pagdating dito, dahil marami ng hangin yung suppressor, kakalog-kalog na yun. Kakalog-kalog na yun. So, mawawalan siya ng direction, no? Himbis na sharp ka magpa-fire, ang tendency, lumilihis ng maaga doon sa inaasahan mo. Yun ang downside pag yung unit, isinupressor nang hindi naman nag-upgrade ng inner barrel. Okay? Yun lang naman, no? Pero yung tatama dun sa groove ng suppressor yung BBs, hindi siguro. Kasi, kasi malaki ang butas ng mga suppressor. And sabihin na natin, nagbago siya ng angle, 1 mm up to 5 mm, kaya pa rin i-accommodate ng laki ng butas eh. Kaya pa rin eh. Kaya imposible na tumama dun sa labi, no? Sa labi ng suppressor yung BBs, hindi. Maliban na lang kung talagang kung talagang bengkong na yung inner barrel mo, tatama, no? Pero kung hindi naman. Okay? And I just hope nasagot ko yung maayos yung tanong ng ating ka-airsoft regarding dun sa pagbaba ng FPS ng unit niya. Okay? Okay, Big Man, anong klase ng fixed outer barrel ang pwedeng ikabit sa 2011 ko? Okay, meron tayong tinatawag na alloy fixed outer barrel. Meron tayong tinatawag na alloy fixed outer bull barrel. Meron tayong tinatawag na alloy twisted barrel. Meron tayong tinatawag na alloy slatted barrel. Okay? Meron tayong tinatawag na stainless steel na fixed barrel. Meron tayong tinatawag na stainless steel fixed outer bull barrel. Meron tayong tinatawag na stainless steel slatted barrel at saka stainless steel na twisted barrel. Okay, iba-iba yan. As well as, kumbaga, yung materials natin, aluminum, stainless steel at saka solid brass. Solid brass, yun yung tanso, yun yung madilaw, yun yung color gold. Okay? Ayun. Nasa sayo kung mamimili ka kung anong gusto mong choices, no? Kung anong gusto mo doon, no? Nasa sayo yun. Depende sa upgrade, depende sa karga, depende sa unit. Hindi lahat ng unit pwede yung isa. Kumbaga, may compatibility kasi na tinatawag, no? Kaya it is very important na ma-supervise ka ng expert or ng gunsmith before you purchase the upgrade, no? And I don't really suggest na ikaw lang mismo ang mag-upgrade ng unit mo, no? Kasi baka hindi mo masundan, magsayang ka lang ng parts. Especially kung yung upgrade na gagawin mo ay may mga conversion na tinatawag. Kung may mga conversion na kailangan, tapos ikaw lang magko-convert without the supervision of an expert, naku po, magiging sayang lang ang upgrade na ginawa mo, no? Sayang lang. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay? Big Man, next question ha. Big Man, lagi akong nanonood ng every live. Napapansin ko, iba-iba yung ginagamit na battery sa rifle.
Okay. Iba-iba, yes, correct yan, iba-iba. It is because, alam mo, dali, meron akong maayos na upuan eh. Which is, sandali nga maingay kasi yung isa kong inuupuan. Ibahin natin. Ayun. Gano? Meron pong meron nag-sponsor, may nagbigay ng hindi ko alam kung saan galing, pero meron pong nagbigay ng camping chair, no? Yan. Sabi natin to. Meron nagbigay sa akin ng camping chair. Yan. Yan. Masarap itong upuan natin para relax tayo, no? Ayun. Sarap, grabe. Ayan, ha? May nagbigay sa akin ng camping chair na isang ka-airsoft kanina. So, itong gamitin natin na. Ayan. Okay. Ayun. Napapansin daw niya mga ka-airsoft na iba-iba yung ginagamit natin na ito. Okay natin ito rito. Dali lang. Ayan. Ayan. Para meron tayong parang lamesa, no? Mga ka-airsoft, no, na iba-iba raw yung ginagamit natin na battery. Yes, correct, no? Iba-iba yung gagamitin natin battery, depende rin sa upgrade na ginawa doon sa unit, no? Pag full upgrade yung unit, syempre mas nagre-require siya ng mas malaking milliampere na battery, mas matinding discharge rate, 'di ba? Iba-iba po kasi 'yan. Kaya nga, 'di ba? Halimbawa, yung unit mo stock. Tapos nagpa-upgrade ka. Yung stock battery mo, na ordinary battery mo, hindi na pwede rin sa rifle mo. Unang-una, hindi nakakayanin ng battery yung rifle na yung ginawang upgrade sa rifle mo. It's either magiinit yung battery mo or magiinit yung motor mo. Kaya mas maganda gumamit ka ng compatible na battery doon sa unit mo, di ba? Para maayos siya. Pag hindi ka gumamit ng compatible na battery, hindi ka mag-enjoy. Promise yan. Totoo yan, ha? Totoo yan. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama. Maliwanag yung question ng ating bossing. Okay. What upgrades ang maganda sa airsoft ko na Glock 17 para mas maging maayos ang performance niya? Glock 17, okay, pwede mong ipa-fix outer barrel. Okay? Ito, i-note mo to, ha. Pwede mo siyang ipa-fix outer barrel. Tapos, syempre, fine-tuning, trigger job, dapat wag mawawala. Tandaan mo, yung unit mo, pag ipina-fix outer barrel mo, it is very important na sumunod dyan ang trigger job. Sa trigger job, ang ginagawa dyan, inaalis yung mga nagkikiskisan, yung mga glitch. Pag hindi naalis yung mga nagkikiskisan, naka-fix outer barrel ka, putya, mauubos lang rin yung barrel mo kung may mga kumakayod, kung may mga kumakaskas doon sa loob, no? It is very, 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 very important na mawala yung mga kumikiskis sa loob, yung mga maganit na tumatama para suwabe yung unit mo. Pag hindi mo naalis yun, ang tendency patay na. Ano yun? How do you call this? Magkikiskisan yun doon sa loob ngayon. Wear and tear. Tapos yung mga aluminum or yung mga metal flakes present doon sa unit mo, yun ang sisira, no? Kaya kailangan pag nag-fix outer barrel ka, huwag mong pabayaan ang trigger job at saka ang fine tuning. Okay, ano pa yung pwede? Siyempre, the hop-up rubber. Kahit pag ka magpalit ng hop-up chamber, okay lang yun. Basta yung hop-up rubber, wag mong papabayaan. Tapos syempre, gusto natin merong mas medyo may konting kiliti, no? Mas malakas, ibig sabihin natin. So, wag mo rin pabayaan ang big bore nozzle, no?
big bore nozzle or kahit enhanced into big bore. Mga kaersa pa, putya, naghikab lang to, nahawa. Minsan ba napapansin nyo, yung hikab nakakahawa, no? Naghikab lang itong katabi ko rito, pati ako napahikab. Na? Mga kaersa pa, magkaiba yung fixed outer barrel, ay magkaiba yung big bore, magkaiba yung enhanced big bore nozzle kumpara mo ron sa enhanced into a big bore nozzle. Magkaiba yon, ha. Huwag niyong iisipin na parehas lang yon. Yung tinatawag na enhanced big bore nozzle, ibig sabihin, naka big bore nozzle na siya. In-enhance pa natin. So, ibig sabihin, yung big bore, mas gumanda pa, mas lumakas pa. Iba rin yung enhance into a big bore nozzle. Huwag niyong pagkakamalian yan. Ibig sabihin nung enhance into a big bore nozzle, ibig sabihin, hindi siya naka-big bore. In-enhance siya papunta sa big bore nozzle. Okay? Ayun, ha. Magkaiba yung enhanced big bore nozzle sa enhance into a big bore nozzle. Okay? Ayan. Okay, yan. Okay. Next question. I just hope nasagot ko pala ng tama yung question natin, Karsop. Okay? Totoo ba na mas maraming parts available ang isang AEG rifle compare mo sa GBBR rifle? Napanood ko po ito sa vlog mo at sa vlog ng ibang seller. Okay. Yes, totoo po yun. Yung AEG rifle, halos available ang parts mostly. Compare mo sa GBBR rifle, medyo madalang ang parts niya. Yung availability, medyo madalang. Well, in fact, kahit may pambili ka na, minsan wala ka pang mahanap na pyesa eh. Yun ang isang problema dyan, no? Yan ang isang problema sa mga gas blowback rifle. Pero, paano ba sabihin to? Halimbawa, nasira yung fire control group mo. Fire control group is the hammer assembly. Halimbawa lang nasira. Pag nasira yan, sa totoo lang, ang hirap na eh. No? Napakadalang ng pyesa niyan. Saan ka kukuha ng hammer assembly, di ba? Pag nasira yan. Basta, mahirap sa pyesa talaga, promise, no? Hindi siya ganun ka-available, hindi ganun kadali ang pyesa. Pag nasira, posibleng, alam mo yun, talagang, kung wala ka mapagkakahuyan, wala talaga. Promise, no? Halimbawa, ito na lang. Halimbawa, nasira yung nozzle ng GBBR mo. Tapatan tayo, ang hirap pumanap niyan. Ang hirap pumanap ng nozzle ng GBBR. Kaya kung ang unit mo, GBBR, wag ka na mag-attempt na gumamit ng used BBs. Pag GBBR ang unit mo, ginamitan mo ng used BBs, pagdasal mo, wag babara. Pag bumara yan at kumalang yung used BBs, yung crack BBs kumalang sa nozzle mo, putya, tapos nag-blowback yan, aray ko. Durog yan. Sayang yung unit mo, no? Kaya, kung meron kang pambili ng gas blowback rifle, may GBBR ka, siguraduhin mo na may pambili ka ng bala. Kasi,
Pag nagkataon na nagtipid ka at nasira yan, patay ka. Isa pa, kung may pambili ka ng gas blowback rifle, siguraduhin mo na may pambili ka ng silicone oil. Pag natuyo yan, pinabayaan mong walang silicone oil yan, naku po, yari ka talaga, promise. Grabe, sira oh. Hindi ko napansin, nakita nyo patuloy. No? Ayan, huwag nyo napansinin. No? Yun, ingatan mo lang yung mga bagay na yan. No? Kasi, pag nasira talaga yan, ang hirap po ng parts ng GBBR. Halimbawa, yung AEG. Okay, nasira yung, sabihin na natin sa AEG na nabungian ka ng gear. Mga ka-airsoft, pangalawang beses na, naghikab na naman to. Nakakahawa yung hikab, no? Yan, halimbawa nasiraan ka ng gear sa AEG. Madaling bumili ng gear. 'Di ba? Madaling bumili, tapos medyo mura pa. Hindi ganun kadugo. Ngayon, ang katumbas ng gear sa isang GBBR rifle ay the hammer assembly. Pag nasira, the hammer assembly is the fire control group, ha. Pag nasiraan ka ng isang piraso niyan, putya, saan ka hahanap niyan? May mahanap ka man, medyo may kataasan ng presyo, medyo mahal. Totoo yan, no? Kaya, yun, para sa akin, kung may pambili ka ng gas blowback, dapat may pambili ka ng mga kailangan niya. Ng mga ng mga consumables na kakailanganin mo. Di ba? Ayun. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Kerso. Ayusin natin yung camera. Gulo.